bukas, harap tayo sa libutan, tayo muli ay malakas. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon, no? Na mayroong salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin. Amen? At ngayong gabi, ang magbigay muli sa atin ng salita ng Diyos, tawagin natin si Brother JB, siya pa magbibigay sa atin ng mensahe ng salita ng Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa atin lahat. Amen. Salamat po, no? At tayo ay nakaligtas na naman po sa init. Amen. Tuwing sasapit ng alas 5, parang ano po yun, no? Imasmasan na po yung iba. Amen. Pa-pray natin na itong ating auditorium ay mapalamig na po. Amen. At alam po natin ang Diyos ang magpo-provide. Amen. Dahil ito po'y kanyang gawain. Amen. Salamat po. At nandito po yung aking ninang Ana. Opo. At nung ako ay dinedicate sa church, no po, baby po, no? 30 years ago, 30 plus. Amen. So, salamat po. Kasama po natin sila ngayon, kanyang family. Salamat din po sa ating mga bisita. Amen. So, sige po, tayo po yung magsisimula na po. Amen. At alam ko po na ready na po tayong makinig ng salita ng Diyos. At buksan po natin ating Biblia sa Nehemiah chapter 2 verse 18. Nehemiah chapter 2 verse 18. Basahin lang po natin ng isang verse. Then mamaya po ay marami po tayong babasahin dito sa book of Nehemiah. Amen? Nehemiah chapter 2 verse 18. Or simulan po natin sa verse 17 and 18. Sabay-sabay na po natin basahin. Amen? Malapit po yan sa Revelation. Di po, malapit po yan sa Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalm, Proverbs yan. Nehemiah chapter 2 verse 18. Say amen kung nakita nyo na po. Sige, medyo narinig ko pa yung mga buklat ng mga Bible. Pwede niyo po kantahin muna. Verse 18. Ready? Read. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's words that had spoken unto me. And they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Sorry po. Simula po dapat sa verse 17. 17 mo na po. Ready, go. Then said I unto them, ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come, let us rise, wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's words that he had spoken unto me. And they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. So the title of our message, nandiyan na rin po sa verse na yan, let us rise up and build. Amen? Rise up and build. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Thank you, O God, na binalik niyo po kami ngayong gabi sa aming evening service. Bagamat mainit po ang panahon, pero hindi po na ito naging dahilan upang hindi kami makapanambahan sa aming evening service, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nakabalik po ngayong hapon. And bless you po ang inyong mga salita na yung maririnig. Magpadala po ng revival, Panginoon, sa mananghihina. At ganoon din po, Panginoon, maging encouragement po ito sa bawat isa sa amin na meron pong pinagdadaanan ngayon, Panginoon, at makapagpatuloy, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Bless your word. Kayo po makita, hindi po kayong sarili. At nawa, kayo po mag-glorify, Panginoon, sa mensaheng ito, Panginoon. Patawad po sa nagawa namin kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Imakopo na po tayo. So, this story of Nehemiah, alam naman po natin, nangyari po dito that the wall of Jerusalem was broken down. Amen. Nasira po yung wall of Jerusalem. No po, sa panahon po nila, no, doon po sa lugar ng Israel, no, at mga kalapit na mga bansa, ay mahalaga po sa kanila yung wall. Amen? Amen. Ganon din po sa bahay natin, mahalaga po yung wall. Amen? No, mahirap po na yung bahay mo ay walang pader. No po?
No, naalala niyo po nung ginagawa pa po ito ay wala pong bintana, no? Walang wall, no po. And praise God po, no, na unti-unti ay nalagyan ng wall. Amen? No po. At mahalaga po yung wall, yung pader, no, sa bawat bansa. Ito po ay gaano kahalaga yung wall. It is a security and defense against enemy. Security po nila yan. And defense sa mga kalaban. Amen? Kaya mahalaga po yung wall. Without wall, the city was invulnerable. No po? Kaya nga, mahalaga po yung wall. No po? Yan yung boundary. No po? Sa bahay natin, mahalaga yung wall. Yung tinatawag na firewall. No? Mahalaga po yung wall. Ito po ay boundary. No? Mahalaga po yung wall sa kanila kasi security and defense, hindi sila basa-basa mapapasok ng kalaban at makokontrol nila yung kanilang territory at yung kanilang nasasakupan. Amen? So, yan po ang trabaho ng wall. No po? And dito po, sa panahon ni Nehemiah, ang wall of Jerusalem was broken down. Nasira. Nasira po ito. Bakit po? Pinasok po sila ng kalaban. Winasak yung kanilang wall. Kung mababasa po natin sa chapter 1, verse 3, "And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire." Amen? So makita po natin, there is a great affliction and reproach. Amen? Matindi yung kanilang kahirapan. No? Matindi yung kanilang sila yung nakaranas ng pagdurusa. Because the wall of Jerusalem is broken down. Bakit nasira yung wall of Jerusalem? No? Pinasok po sila ng Babylonian Empire ayon sa Biblia po because of the rebellion ng mga Israelites sa Panginoon. Amen? Ay hinayaan ng Diyos na sila'y mapasok ng kalaban. Masira yung kanilang wall. Because of their rebellion. Because of their idolatry. Amen? Nawala yung protection ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Kaya nga po sa buhay natin, pag inalis natin ng Diyos sa buhay natin, amen? Kahit anong laki ng bakod natin sa bahay natin, kahit gaano kakapal yung pader natin sa bahay, pag wala ang Panginoon, amen? Madali ang masira. Madali ang mapasok. No? Kaya may kita natin, no, may mga bahay na talagang matindi yung pader, no? Meron pang merong kuryente, no? Na kapag ikaw ay umakyat doon ay makukuryente ka. Ganon katindi yung kanilang security sa kanilang wall. Amen? Pero dito po yung wall of Jerusalem nasira, nawasak, at sabi ng Bible, they experience a great affliction and reproach. Amen? Ganon din po sa ating buhay bilang Kristiyano. Pag inalis natin yung wall, may wall din po na inilalagay ang Diyos sa buhay po natin. Amen? At yan ang magpo-protect sa ating pananampalataya laban sa dyablo, laban sa kasalanan. Kaya dapat po, wag nating alisin yung wall na nilalagay ng Diyos sa ating buhay bilang Kristiyano. Amen? Maaaring yan po ay nagsisimbol ng simbahan. Yan yung wall mo. Yan yung protection mo. Naglalarawan yan ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga po sa pamilya na merong Word of God. Yan yung iyong wall. Yan yung iyong boundary. Yan ang iyong protection. Amen? Amen. Kaya nakakalungkot, maraming Kristiyano ang siya mismo ang tumibag ng wall niya.
Inalis niya yung simbahan, inalis niya yung pastor sa buhay niya, inalis niya ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Maraming mga young people, amen, tinibag, inalis yung wall sa kanilang buhay. Amen? Amen? At sumama sa barkada. Amen? Sumama sa nanliligaw sa kanya. Amen? Amen? No? Tumakas, umakyat ng pader. Oo. Amen? No? Bakit nawala yung anak ko? Oo. Ay, sarado naman yung gate. Yung pala umakyat ng pader. Amen? Amen? Huwag nating alisin yung wall sa buhay natin bilang Kristiyano. Ang sabi ng Bible, makakaranas tayo ng great affliction and reproach. Verse 3. Great affliction and reproach. At si Nehemiah, nakaranas siya ng kalungkutan. Siya'y umiyak. Amen? And it came to pass, mabalitaan niya, yun nangyari sa kanyang mga kababayan. Sabi ng Bible sa verse 4, I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days. Nalungkot si Nehemiah. Amen? Sira ang wall. Ang mga kababayan niya, they are in great affliction and reproach. Amen? Yun di po'y nararanasan ng pastor. Kapag ang isang Kristiyano ay wala ng wall sa kanyang buhay. Amen? Nalulungkot ang man of God, nalulungkot ang pastor. Kapag isang kabataan ay wala na sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya po ngayong gabi, pag-uusapan po natin anong mga klaseng wall ang kailangan po nating itayo sa ating buhay. Amen? Maaring yung wall na meron tayo ngayon ay maaring unti-unti nang bumabagsak. Amen? Yung wall ng simbahan sa ating buhay ay unti-unti nang nawawala. Amen? Amen? Unti-unti ka na nawawala sa church attendance. Unti-unti ka nawawala sa mga fellowship. Maaring unti-unti nang nawawala yung wall sa iyong pagbabasa ng salita ng Diyos. Baka hindi mo na nababasa ang salita ng Diyos. Or baka wala ka ng Bible ngayon. Amen? Amen? No po, unti-unti na nawawala. Kaya ngayon pong gabi ay muli nating itayo yung wall. Muli nating itayong muli ang pader. Amen? And number one, the wall of faith. The wall of faith. Nung marinig ni Nehemiah ang masamang balita, the wall of Jerusalem was broken down. Ang sabi po ng verse 5, and said, I beseech thee, O Lord, God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Let thine ear now be attentive, and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray thee before day and night for the children of Israel, thy servant, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have seen the wall of faith. At unang ginawa ni Nehemiah, siya ay lumuhod at nanalangin sa Panginoon. Amen? He kneeled down and prayed. Amen? Before tayo magtayo, mag-build ng wall, kailangan simulan natin sa panalangin. Amen? Amen? Bago maganap si Nehemiah ng mga bato, semento, na gagamitin niya sa pagtayo ng wall of Jerusalem, ang una muna niyang ginawa ay siya'y lumuhod at nanalangin sa Panginoon. Ang ibig sabihin po, sa bawat desisyon na gagawin natin sa ating buhay, amen, sa bawat hakbang na gagawin natin sa ating buhay, maaring yan ay sa iyong pamilya, sa iyong hanap buhay, sa iyong pag-aaral, maganda na yan ay simulan mo saan? Sa panalangin. Amen?
Panginoon, tapos na po, graduate na po ako ngayon, Panginoon. Ano po ang susunod na nais niyo pong ipagawa sa aking buhay? Amen? Amen? Panginoon, meron pong bagong trabaho na pwede ko pong pasukan. Ano po ang inyong kalooban? Amen? Hindi yung, ay malaki sahod. Ay maganda yung company. Maganda. Gagaya ng ginawa ni Nehemiah before niyang i-build yung wall of Jerusalem, ang una mo niyang binild ay yung kanyang wall of prayer. Wall of prayer. Nehemiah starts in prayer. Amen? Kaya kamusta na po yung ating prayer life ngayon? Amen? Amen? May oras pa ba tayong manalangin sa Panginoon? May oras ka pa bang lumuhod sa Panginoon? May oras ka pa bang makipag-usap sa Panginoon? Amen? Sino pong madalas nating kausap? Amen? Amen. Jeremiah 33 verse 3, lagi tinababasa, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Call unto me. Kung titignan ng Diyos yung call logs ng panalangin mo, ilang oras po kaya yung nasa record ng Panginoon? Diba, pag may tinawagan ka, ay tumawag sa'yo, titinan mo kung ilang oras kayo nag-usap, nandoon yan sa call logs. Ay, tumawag pala yung best friend ko. Bira, 3 oras pala kami nag-usap. Parang 1 oras lang, no? Pero 3 oras pala. Amen? Amen? No? May kausap pala akong taga-ibang bansa. No? Kahit di ko naintindihan yung sinasabi. Amen? No? Pero pag chinek kaya ng Panginoon yung call logs ng iyong pagtawag sa langit, ilang minuto kaya ang naka-record doon? Amen? O baka nakalungkot, baka segundo lang yung ating record doon. Amen? Amen? O, para ka nag-cruise. Amen? 3 seconds. At yung puro prayer nitong taong ito ay puro pagkain. Amen? The wall of prayer. Amen? Kapag may panalangin tayo, magpapadala ang Panginoon ng comfort. Kasi si Nehemiah, siya ay stress. Siya ay malungkot. Siya ay, sabi ng Bible, siya ay umiiyak. Amen? Pero nung nanalangin siya, amen, naging masaya, naging maganda yung kanyang aura. Amen? Amen? Ano po? Pag may prayer, magpapadala ang Panginoon ng comfort. Pag may prayer, magpapadala ang Panginoon ng protection. 2 Kings chapter 6 verse 17. 2 Kings chapter 6 verse 17, no? Silipin lang po natin ito. 2 Kings chapter 6 verse 17. Yung servant ni Elisha, no? Nakita po natin dito 6 verse number 17. Pero bago po yan, verse number yan. So story po nito, no? Story po nito ay sila po ay napapalibutan na ng mga kalaban. Amen? Para mapaikli po natin yung story. Napapalibutan na sila ng kalaban at yung servant ni Elisha ay nag-aalala na. No? Prophet Elisha, nakapalibot na yung kalaban sa atin. Hindi ka ba natatakot? Bakit parang relax ka lang? Prophet Elisha, nakapalibot na yung mga sundalo sa ating paligid. Bakit ikaw parang relax pa rin? Amen? Amen? No, parang ang daming problema na dumarating, sunod-sunod ang problema, pero may kita mo,
parang relax pa rin siya. Marami siyang babayaran, pero parang relax pa rin siya. Amen? Maraming mga taong kumakalaban sa kanya, nagkukutya sa kanya, pero parang relax pa rin siya. Kaya sabi ni Elisha, nanalangin siya sa Panginoon, Panginoon, buksan mo nga yung mata ng aking servant. Amen? In verse 17, ang sabi po ng Bible sa verse 17, sabi mo ng servant, no? Sa verse 15, and when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots, and his servant said unto him, alas, my father, my master, how shall we do? Hindi po yan malas, no? Alas. Yung po kanilang reaction po nila, no? No, parang nagulat, no? Alas, my master, how shall we do? Nakapalibot na po yung mga kalaban. Anong gagawin natin? Verse 16, and he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Huwag kang matakot, kasi mas marami tayo kaysa sa kanila. Sabi nung servant ni Elisha, paano po mangyayari yun, Prophet Elisha? Dalawa lang tayo dito. Bakit mo nasabing mas marami tayo sa kanila? Nanalangin si Elisha, Panginoon, buksan mo nga yung mata ng aking servant. Verse 17, and Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Maraming nakapalibot sa kanila, nakaprotect sa kanila. Amen. No? No, kaya nga pag may panalangin po tayo, may mga bagay na ipapakita ang Panginoon sa atin. Na mga bagay na kamangha-mangha. Amen. No? Kaya nga po, nang una-una po, the wall of faith. The wall of faith. Pangalawa po, the wall of fellowship. The wall of fellowship. Hindi kaya ni Nehemiah mag-isa yan. Amen? Itayo ang wall of Jerusalem. Amen? In Nehemiah, chapter number 3. Chapter number 2, verse number 18. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Amen? Sabi ng Bible dito, then I told them of the hand of my God which was good upon me, and also the king's word that he had spoken unto me. And they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Amen? Let us rise up and build. Amen? In building our wall, our Christian life, we need our fellow Christian. We need our fellow believers. Amen? Habang tayo lumalago sa ating buhay Kristiyano, habang tayo nagbibuild sa ating buhay Kristiyano, kailangan natin ang bawat isa. We need our fellow believers, fellow Christian. Amen? No? Kaya kailangan merong unity. Unity in spirit. Unity in work. Amen? Amen? No? May kita po natin sa Acts chapter 2 verse 42. Acts chapter 2 verse 42. Acts chapter 2 verse 42. Sabi po ng Bible dito, ano sabi po ng Bible? Acts chapter 2 verse 42, and they continued steadfastly. Amen? In the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. They continued steadfastly. Bawat isa ay nagpatuloy. Amen? No po? Bawat isa ay nagpatuloy.
At ano po nangyari sa verse 43? And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Marami ang mga kamangha-manghang nangyari. Kaya nga po bilang simbahan, amen, kung ang bawat isa'y tulong-tulong, kung ang bawat isa'y ay sama-sama, marami tayong magagawa para sa Panginoon. Amen. Sabi po ng Bible sa verse 44, and all that believe were together and had all things common. Amen. Sila'y nagkaisa, sila'y nagbigay. Verse 45, and sold their possession and goods and parted them to all men as every man had need. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking of bread from house to house did eat their meat and gladness, with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Sama-sama sila. Maganda yung kanilang samahan. Amen? Pag sinabing fellow means companionship. Amen? Fellowship, pinagsama, relationship with Christ. Amen? No? Ang sabi ni Nehemiah, sa Nehemiah chapter 4 verse 19. Amen? Nehemiah chapter 4 verse 19, no? Lagyan nyo na po ng mark yung Bible nyo sa Nehemiah para every time babalik po tayo, madali nyo pong mabalikan. No po? Sabi ng Bible, and said unto the nobles and to the rulers, to the rest of the people, the work is great and large. Ang gawain ito ay malaking gawain. It is a large, sabi nga natin pastor, it is a large ministry. Amen? Itong ating bahay sambahan, hindi ito matatayo kung hindi tayo nagtulong-tulong. Amen? Amen? The work is great and large. Malaki yung wall. Sa sobrang laki ng tinatayo po nila, sabi ng Bible, one from one another. We are separated upon the wall. Dahil malaki yung gawain, hindi na tayo nagkakausap-usap, sabi ni Nehemiah. Yung iba nandun sa malayo, nandun sa dulo. Amen? Hindi na tayo nagkakausap-usap. Amen. Yun, thank you. No po? Amen. Amen. So, ang ginawa ni Nehemiah, di naman pwede puro trabaho lang tayo. At di na tayo nag-uusap. Ang sabi ni Nehemiah sa verse 20, in what place thereof ye hear the sound of the trumpet, resort ye thither unto us. Our God shall fight for us. Every time na marinig nyo yung trumpet, no, sama-sama tayo dito. At sabihin natin, our God shall fight for us. Ibig sabihin po nun, kailangan din natin mag-fellowship. Amen? Amen? Kailangan din natin mag-usap-usap. Kailangan din na meron tayong bonding. Amen? Kaya sa simbahan po, mahalaga yung fellowship. Amen? Amen? Nung nabago ka man lang umuwi, ay meron kang naka-fellowship. Kahit 3 o 4. Hindi after closing prayer, ay nandun ka na sa gate ng 3 lane. Amen? No? Mag-fellowship ka naman. Amen? Makipagkamay ka naman. Makipag-usap, makipagkamustahan ka naman. Amen? We need fellowship. No? Kaya baka nawawala na tayo sa fellowship. Amen? O iba na yung ating ka-fellowship. Amen? The work is great and large. Malaki ang gawain. Kailangan natin ng bawat isa. Amen? Itong nalalapit na DBBS. Amen?
Malaking gawain ito. 3 araw. Amen? Yung magpakain ka lang sa isang birthday, no? Isang araw na birthday ng anak mo o bata na meron kang 20 invited na bata, ay matindi na yung preparation, di ba? Ito, 3 araw. Amen? Amen? At hindi lang yung mga bata, kasama rin yung mga isip bata, ay mga volunteer. Amen? The work is great. Kailangan ng mga laborer. Kailangan ng mga manggagawa. Kailangan ng mga susuporta. Tingnan niyo po paano sila nag-labor dito. Verse 21, basahin po natin. Chapter 4, verse 21. Nandiyan po ba inyong Bible? Amen? Verse 21, ready, go. So we labored in the work, and half of them held the spear from the rising of the morning till the stars appeared. Likewise, at the same time said I unto the people, let everyone with his servant lodge with Jerusalem, and in the night they might guard to us and labor on the day. Matinding trabaho dito, no? Walang pahinga. Amen? Sa umaga, labor. Sa gabi, guard. Meron ba nagsumubok dito na magtrabaho? Laborer ka sa umaga, sa gabi, ikaw ay security guard. Amen? Ganito yung kanilang trabaho. Amen? Amen? No? Labor. Kailangan ng mga laborers. Sabi ni Kristo sa Matthew chapter 9 verse 36, nakita ng Panginoon that the work is great. Amen? The field is so wide. Matthew chapter 9 verse number 36. Amen? Simulan sa verse 36, but when he saw the multitude, he was moved with compassion on them. Because, makita po natin dito, tuloy-tuloy yung ministry ng Panginoon. Halos wala silang pahinga. Kaya dumating yung time, sabi ng Panginoon, punta muna tayo sa desert, magpahinga muna tayo. Rest for a while, sabi ni Kristo. Hindi pwedeng tuloy-tuloy, amen? No, but when he saw the multitude, he was moved with compassion because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. We need more laborers. Amen? Amen? No? Sa nalalapit na DBBS, kailangan natin ng mga laborers. Kung may time ka, makabisit ka lang dito. Amen? At makapag-assist. Ay malaking bagay na po yun. Amen? Amen? We need fellowship. Amen? Kailangan po natin ng fellowship. Amen? The wall of fellowship. Number 3. In Nehemiah chapter 2 verse 18. Na habang sila po ay nag-build ng wall. Amen? Ako yata yung nawala. In Nehemiah chapter 2 verse 18. Diyan pa po ba kayo? Amen? Sabi ni Nehemiah sa verse 18, let us rise up and build. Amen? But in verse number 19, ang sabi dito, but when Sambalat the Heronite and Tobiah the servant of Ammonite and Geshem the Arabian heard it, they laughed us to scorn and despised us and said, what is this thing that ye do? Will ye rebel against the king? Amen? Number 3 po, the wall to fight. Amen? May mga kumakalaban. May mga against sa ginagawa nila Nehemiah. In chapter 4 verse 1, but it came to pass that when Sanballat heard that we builded the wall, he was wroth and took great indignation and mocked the Jews. Amen?
Amen. Na habang sila'y nagbibuild ng wall, nandyan naman yung mga kalaban. Merong Sambalat, may Tobaya, may Geshem. Amen? Nang ibig sabihin po, habang ikaw bilang Kristiyano, unti-unti ka nang lumalago sa iyong buhay Kristiyano, amen? Unti-unti nang tumitibay yung wall ng iyong pananampalataya, may mga Sambalat, Tobaya, Geshem, amen? Na manggugulo, amen? Na manglalait, amen? Na habang ikay naglilingkod sa Panginoon, habang masaya ka, naglilingkod sa Panginoon, habang gumagawa ka sa Panginoon, amen, may mga Sambalat, Tobaya, and Geshem na magpe-persecute sa iyo. Amen? Sabihin sa iyo, oh, nagsimba ka na kayo ng umaga, bakit balik ka na naman ngayong hapon? Amen? Pagdating ng Wednesday, oh, anong meron ngayon? Linggo, di ba ang simba? Bakit pupunta ka ng Wednesday? Amen? May mga Sambalat, Tobaya, Geshem. No? Pinagtatawanan yung kanilang ginagawa. Sabi ni Sambalat, baka pag dinaanan lang yan ng aso, ay yan ay babagsak na yung ginagawa nyo. Amen? May mga nanunutya, may mga nagpe-persecute. Amen? Amen? Tandaan po natin, habang tayo ay nagtatayo ng wall, nagbibuild tayo ng wall, ng ating pananampalataya sa Panginoon, mayroong diablo, nandiyan ang kalaban natin, nais niyang sirain, wasakin yung wall na yan. Amen? Nais niyang wasakin. Wasakin yung joy mo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? May biglang mangyayari sa iyong pamilya na hindi mo inaasahan. Amen? Mayroong mangyayaring kaguluhan. Amen? At maging dahilan na ikaw'y manghina sa iyong pananampalataya. Ba't nais ng Panginoon na hindi dapat tayo maging talunan? Amen? Amen? Kaya nga, sila, Nehemiah, at yung kanyang mga kasama, amen? Habang hawak nila yung tools pang construction, hawak din nila yung spear. Meron silang armas na dala-dala. Kaya itong Book of Nehemiah ay tinawag ding building and battling. Na habang sila'y nagtatayo, ay sila'y nakikipaglaban. Amen? Nang ibig sabihin po, sa buhay natin, may mga tinatayo tayo. Amen? Pero may mga kalaban dyan. May mga taong hindi gusto yung ginagawa mo. May mga taong nais pabagsakin yung wall mo. Amen? Amen? Sisiraan yung wall mo. No, parang dati sa Friendster, di ba? Wall tawag doon, no? Pa-comment naman doon sa wall ko. Amen. May mga maninira sa iyo. May mga masasabi na hindi maganda sa iyo. Para ma-discourage ka. Manghina ka. At hindi ka na magpatuloy. Baka mamaya pag-uwi mo, meron na agad sasabihin sa iyo pag-uwi mo. No, asarin ka, ganda ng necktie mo, para kang attorney . Amen? Kaya ang hawak nila, spear and tools. Amen? Amen? No po, the wall na kailangan po nating ipaglaban. Na huwag nating hayaan na sirain yan ng kalaban. Amen? Huwag mong hayaan sirain ng kalaban yung wall mo. Yung ministry mo, huwag mong hayaan sirain niya ng kalaban. Huwag mong hayaan sirain niya ng problema, yung ministry mo. Yung pananambahan mo, yung commitment mo sa Panginoon, huwag mong hayaan na sirain niya ng kalaban. Pagtibayin mo pa yan.
Amen. So they strengthened their hands to work. Merong paglalaban. Amen. Chapter 2 verse 18, sabi po ng Bible, let us rise up and build. So they strengthen their hands for this good work. Amen. Amen. Fight. Amen. Fight. Salamat na pagtagumpayan mo yung laban ngayong araw na to. Amen. Maaring kaninang umaga, ang kalaban mo, hindi yung kasama mo sa bahay, hindi ang sinuman ang kalaban mo, yung iyong sarili. Amen. Na pagtagumpayan mo, no humarap ka sa salamin at sinabi mo sa salamin, magsisimba ka ngayon. Hindi po pwede na dito ka lang sa bahay. Amen? Kaya sinabi mo doon sa salamin, kaya maligo ka na. Ilang araw ka nang di naliligo dahil walang pasok, bakasyon. Diba, mga nanay, pag nakita niyo po yung anak niyo naligo sa pagbakasyon, ang tanong nanay, alis ka? Sabihin ng anak, bakit? Yung umalis lang ba yung maliligo? Marami natin nasaktan na. Amen? May mga Sambalat, Tobaya, Geshem na mga naninira. Ano pa? Nanggugulo. Kaya bilang Kristiyano, huwag ka rin magpa-impluensya. Baka nagpapa-impluensya ka rin kay Sambalat, Geshem, and Tobaya. Amen? Alam niyo po ba, si Sambalat, Tobaya, Geshem ay nagyayaya rin ng fellowship. Yun niyo po, chapter 6, verse number 2. Chapter 6, verse 2. Hindi na po nababasahin lahat, no? That Sambalat and Geshem sent unto me, saying, come, let us meet together in some one of the villages with coffee. Yun. Wala po dyan. In the plain of Ono. Purok Ono. Amen? Baka pwede tayong magkita. Pwede tayong mag-coffee fellowship. Pero ang nag-message sa'yo si Sanba at si Gesh. Amen? Amen? Pero anong sagot ni Nehemiah? And I sent messengers unto them saying, I am doing a great work. I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease while I leave it and come down to you? Bakit ako sasama sa iyo? Sabi ni Nehemiah, I am doing a great work. Amen? Amen? May mga Sambalat, Tobaya na magyayaya sa iyo. Huwag ka muna mag-ministry. Huwag ka muna sumama sa soul winning. Huwag ka muna bumalik sa choir. Huwag ka muna mag-umattend sa mga activity na yan. Sama ka muna sa akin. At tayo ay mag-fellowship. Tayo ay mag-banding. Pero ang nais ni Geshem Tobaya, ano po, sila ay impluensyahan at sila ay i-discourage. Takutin. No? Takutin sila. Verse number 9, for they all made us afraid. Their hands shall be weakened from the work. Ang trabaho ng mga kalaban, i-discourage ka. Ang trabaho ni Satan, bigyan ka ng mga negative thoughts sa iyong isip na hindi mo na yan magagawa. Wala mangyayari dyan. Amen? Wag mo na ituloy yan. Para ma-discourage ka, manghina ka, at hindi ka na magpatuloy. Pero salamat, sabi ni Nehemiah, I am doing a great work so that I cannot come down. Hindi
Di ko pwedeng iwan yung aking ministry. Di ko pwedeng iwan yung aking pagkukwire. Di ko pwedeng iwan yung aking pagiging Sunday school. I am doing a great work. Amen. At sila'y nagtungo doon sa house of God. Verse 10. Verse 10, and he said, let us meet together in the house of God. Amen? Amen? Don't fellowship with Sambalat, Geshem, and Tobiah. They will weaken your spiritual life. Dapat magpa-influence ka sa mga nagtatrabaho na sa gawain ng Diyos. Ibig sabihin, mga faithful. Mga gumagawa na sa Panginoon. Yung gayahin mo, yung mga faithful. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Amen? And the last, amen, the wall to finish. The wall to finish. Chapter number 6, verse number 15. Pwede ba tayong basahin po? Amen? Verse 15, chapter 6, verse 15. Ready, read. So the wall was finished in the 25th day of the month Elul in 50 and 2 days. The wall to finish. Because of their faith, fellowship, amen, willing to fight, they were able to finish the wall within 52 days. Na kompleto. Amen? Natapos. Amen? Amen? No po? Kaya ano man po yung binibuild natin sa buhay natin. Kung sasamahan mo yan ng pananampalataya, amen? So sasamahan mo yan ng fellowship with the brethren at willing ka makipaglaban, amen? You will finish that wall. Amen? Amen? Kaya nga sa mga young people, amen? Merong nais itayo ang Panginoon sa iyo na wall. Amen? God has something for you to build. You cannot finish it if you are still living in sin. Amen? You are living without wall. Amen? Amen? Ganon din po sa ating pamilya. Huwag nating aalisin yung wall. Huwag nating aalisin ang salita ng Diyos. Huwag nating aalisin ang simbahan ng pastor sa ating pamilya. Amen? Iyan ang sinasabi ng Panginoon that a wise man built his house upon a rock. Amen? Pero kapag tinayo natin yung ating pamilya in material things, in worldliness, yan po ay sand. At madali po yang magiba, masira. Amen? At nais ng Panginoon na yung wall na yan ay matapos. Kaya sabi po ni Apostle Paul in 2 Timothy chapter 4 verse 7, 2 Timothy chapter 4 verse 7, sabi po ng Bible dito, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Amen? Maganda po na uuwi tayo sa langit na tayo ay finish contract. Complete. Mission complete. Amen? Amen? Ang sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, thou good and faithful servant. At nakita po natin sa story na ito, na nabuo nila yung wall of Jerusalem. Hindi lang po dahil sa kanilang lakas, sa kanilang talino, at di lang po sa kanilang tulong-tulong, kundi kasama nila ang Panginoon. Amen? Nehemiah chapter 2 verse 20, then answered I them and said unto them, the God of heaven, He will prosper us. The God of heaven will prosper us. Amen? Nehemiah chapter 6 verse 16, and it came to pass that when all our enemies heard thereof, and all the heathen were about us saw these things, they were much cast down in their own eyes,
For they perceive that this work, what? Wrought of our God. Makita ng mga enemies na yung ginawa, yung mga na-accomplish natin. Amen? Wrought by our God. Yan ay gawa ng Diyos. Amen? Kinilala ni Nehemiah yung kanilang accomplishment. Amen? Na yan ay gawa ng Diyos. Amen? Kaya anuman po na-accomplish natin sa ating buhay, anuman po narating natin sa ating buhay, anuman po ang napundar natin sa ating buhay, yan po ay gawa ng Diyos sa ating buhay. At yan po ay pinagkatiwala lang po ng Diyos sa atin. Amen? Kaya let us rise up and build the wall of faith, the wall of fellowship, the wall of to fight, and the wall to finish. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa inyong mga salita namin narinig. Tunay nga po, Lord, mahalaga po yung wall sa buhay po namin bilang Kristiyano. It is our protection. Ito po ang magbibigay ng security sa amin, Panginoon. Ito po ang mag-iingat sa amin against enemy. Pero meron pong kalaban, gustong sirain ito, wasakin ito. Upang makaranas po kami ng mga affliction, reproach sa buhay po namin. Kasalamat po sa story na ito ni Nehemiah na meron pong willingness to rise up and build the wall of Jerusalem. Sa papapatuloy po na ating invitation, hilingin po ating pastor. Amen. Maganda ang mensahe ni Nehemiah sa ating buhay. No? We need to build our wall in our Christian life. Yan po, no? The wall of faith. Dagdagan po natin ang ating panampalataya sa Panginoon. Wall of fellowship, wag na tayong maghiwalay. Sama-sama, dapat ang mga anak ng Diyos para mayroon tayong mabibuild na wall sa buhay natin. At mayroong laban ang dyablo. Kaya kasama natin ang Panginoon hanggang matapos, hanggang ma-accomplish, kapatid. Kaya we need to build our wall in our Christian life. So lahat po ng mga nangyayari, na-accomplish natin, yan po ay accomplishment ng Diyos sa ating buhay. Yan ay gawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya we need to continue to build our wall of our life. Tuloy lang po tayo, mga kapatid. Mayroong kalaban, no? Ngunit kasama natin ang Panginoon sa laban hanggang matapos ang ating laban, kapatid. Hanggang ma-accomplish natin ang mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa atin. So tayo po ay tumayo at dadako po tayo sa altar habang tayo nag-invitation. Sige po, lumapit tayo sa Panginoon. Baka yung wall natin sira na. Huwag nating babayaan ang wall natin. Ibalik natin ang wall of Word of God. Wall of prayer.